Sa isang payapang baryo na napapaligiran ng luntiang kabundukan at malalawak na palayan, naninirahan ang isang mabait na matandang babae na kilala ng lahat bilang si Lola Bining. Wala siyang asawa at anak, ngunit hindi siya kailanman nakadama ng matinding pag-iisa dahil sa kanyang natatanging kasama, isang pusang kulay puting-puti na may maningning na mga matang tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pangalan ng pusa ay Luna. Hindi pangkaraniwang hayop si Luna. Sa loob ng maraming taon, naging usap-usapan sa buong baryo ang kabutihang naidudulot nito. Kapag dumaraan si Luna sa mga tuyong halaman, muli iyong sumisigla. Kapag may batang may lagnat na hinaplos nito gamit ang buntot, tila gumagaan ang pakiramdam ng bata. Kapag may naliligaw sa kagubatan, kusang lumilitaw si Luna upang ituro ang tamang daan pauwi. Ngunit sa kabila ng mga himalang iyon, hindi kailanman ipinagmalaki ni Lola Bining ang kanyang alaga. Lagi niyang sinasabi sa mga nagtatanong, ang tunay na himala ay nasa pusong marunong magmahal at tumulong sa kapwa. Dahil dito, lalong iginalang ng mga taga-baryo ang matanda. Tuwing madaling araw, magkasama sina Lola Bining at Luna sa pagdidilig ng mga halaman. Habang nagsisikat ang araw, nakaupo lamang si Luna sa bakuran habang tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Para bang may binabantayan itong hindi nakikita ng ordinaryong tao. Isang umaga, dumating ang batang si Mara, 16 na taong gulang, ulilang apo ni Lola Bining. Mula pa noong maliit siya ay si Lola na ang nagpalaki sa kanya matapos mawala ang kanyang mga magulang sa isang malakas na bagyo. Masipag, mabait at mapagmahal si Mara. Itinuturing niyang tunay na kapatid si Luna. Lola, masayang bati ni Mara habang may dalang basket ng mga gulay. Naibenta ko na po ang mga ani natin sa palengke. Ngumiti si Lola. Magaling apo, halika at kumain tayo. Tumalon si Luna sa kandungan ni Mara at marahang kumiskis ang ulo nito sa kanyang kamay. Tila masaya ka ngayon, Luna, natatawang sabi ni Mara. Mahinang umingit ang pusa na tila ba nakakaunawa sa bawat salitang kanilang sinasabi. Lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan. Hindi alam ng dalawa na unti-unti nang may nagmamasid sa kanilang tahanan. Sa kabilang bahagi ng baryo ay naninirahan si Don Ramiro, ang pinakamayamang mangangalakal sa lugar. Marami siyang lupain, negosyo at mga tauhan, ngunit hindi pa rin siya kontento. Isang gabi, dumating sa kanyang bahay ang isang matandang manghuhula. May isang mahiwagang pusa sa baryong ito, sabi ng matanda. Nakakapagbigay ito ng swerte at may taglay na sinaunang kapangyarihan. Nagliwanag ang mga mata ni Don Ramiro. Kung mapapasa kamay ko ang pusang iyon, wala nang makapipigil sa aking pagyaman. Mula noon ay lihim niyang ipinahanap si Luna. Hindi alam ni Lola Bining ang masamang balak na iyon. Patuloy lamang silang namuhay ng payapa. Makalipas ang ilang araw, dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo. Natutulog na si Mara habang nakahiga si Lola Bining sa kanyang silid. Ngunit si Luna ay nakaupo lamang sa may bintana. Nakatitig ito sa malayong kagubatan. Unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata. Tumayo ito at tahimik na lumabas ng bahay. Walang anumang ingay, walang paalam. Mistulang may kung anong mahiwagang tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng gubat. Pagsapit ng umaga, nagising si Mara. Luna? Tahimik ang buong bahay. Lumabas siya sa bakuran. Wala si Luna? Naglibot siya sa hardin. Tinawag niya ang pangalan nito. Luna! Luna! Ngunit walang sumagot.
lumabas si Lola Bining. Apo, bakit? Lola, nawawala si Luna. Biglang nanlamig ang mukha ng matanda. Hindi pa kailanman nangyari iyon. Araw-araw ay bumabalik si Luna bago pa sumikat ang araw. Ngunit ngayon ay wala kahit isang bakas nito. Agad na naghahanap ang maglola sa buong baryo. Nagtanong sila sa bawat kapitbahay. Ngunit walang nakakita sa mahiwagang pusa. Habang papalubog ang araw, isang maliit na pilak na balahibo lamang ang natagpuan ni Mara sa gilid ng kagubatan. Hinawakan niya iyon. Sa sandaling mahawakan niya ang balahibo, biglang umihip ang malamig na hangin. Isang mahinang tinig ang tila narinig niya. "Hanapin mo ako, bago mahuli ang lahat." Napatras si Mara. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang iyon o tunay na mensahe ni Luna. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi basta nawala ang mahiwagang pusa. May malaking lihim na nagsisimulang mabunyag. At upang mailigtas si Luna, kakailanganin nilang tahakin ang landas na hindi pa nila kailanman nararating. Madilim na ang kalangitan nang makauwi sina Mara at Lola Bining mula sa maghapong paghahanap. Mabigat ang kanilang mga hakbang at ang katahimikan sa kanilang munting kubo ay tila higit pang nagpabigat sa kanilang damdamin. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, walang pusang sumalubong sa kanila sa pintuan. Maingat na inilapag ni Mara sa mesa ang pilak na balahibong kanyang napulot sa gilid ng kagubatan. Hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang mahiwagang tinig na kanyang narinig. Tahimik na naupo si Lola Bining sa lumang silyang yari sa kawayan. Nakapikit siyang tila may malalim na iniisip. Maya-maya ay marahan siyang nagsalita. Hindi basta-bastang nawawala si Luna. Napatingin si Mara sa kanyang lola. "Lola, may gusto po ba kayong sabihin?" Huminga ng malalim ang matanda bago tumango. "Panahon na upang malaman mo ang lihim na matagal kong itinago." Lalong naging seryoso ang mukha ni Mara. "Noong bata pa ako," panimulaan ni Lola Bining, "hindi ko pa alaga si Luna. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang namimitas ako ng mga halamang gamot sa kagubatan, nakita ko siyang sugatan sa tabi ng isang napakalaking punong balete. Akala ko noon ay ordinaryong pusa lamang siya. Ngunit nang gamutin ko ang kanyang sugat, bigla siyang nagliwanag. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan." Napalunok si Mara. "Ano pong sinabi niya?" "Sinabi niyang si Luna ay tagapagbantay ng isang sinaunang lihim. Hanggat nasa mabuting kamay siya, mananatiling ligtas ang baryo laban sa kasakiman at kasamaan." Napatigil si Mara. Kaya pala maraming himalang nangyayari kapag narito si Luna. Tumango si Lola Bining. "Ngunit binalaan din ako ng matanda. Darating ang araw na may magtatangkang kunin si Luna upang gamitin ang kanyang kapangyarihan." Biglang naalala ni Mara ang mga kakaibang taong nagtatanong kamakailan tungkol sa kanilang alagang pusa. "Lola, baka may kumuha sa kanya." "Posible." Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa kanilang pintuan. Kumatok muli. 3 sunod-sunod na katok. Lumapit si Mara at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tumambad ang matandang manghihilot na si Mang Isko. "Hinahabol ko kayo," hingal niyang sabi. "Bakit po?" tanong ni Mara. "Kaninang hapon may nakita akong puting pusang tumatakbo papunta sa lumang kagubatan." Nagkatinginan sina Mara at Lola Bining. "Sigurado po ba kayo?" Tumango ang matanda. Ngunit may kasama siyang 3 lalaking nakaitim. Biglang kinabahan si Mara. "Lola." Tahimik lamang ang matanda.
Alam niyang hindi ordinaryong tao ang makapipigil kay Luna kung gugustuhin nitong makatakas. Kung kasama itong naglalakad, malamang ay may mas malalim na dahilan. Pagkaalis ni Mang Isko, agad na naghanda si Mara. "Inaakala kong bukas pa tayo aalis," sabi ni Lola. "Hindi na po tayo pwedeng maghintay." Habang tumatagal, mas lumalayo si Luna. Kumuha si Mara ng isang lampara, lubid, maliit na itak para sa mga halaman at kaunting pagkain. Habang naghahanda sila, biglang lumiwanag ang pilak na balahibong nasa mesa. Unti-unti itong lumutang sa hangin. Namangha si Mara. "Lola, tingnan ninyo." Marahang umikot ang balahibo bago itinuro ang direksyon ng lumang kagubatan. "Hindi tayo nito pinababayaan," bulong ni Lola Bining. "Si Luna mismo ang gumagabay sa atin." Pagsikat ng araw kinabukasan, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Habang papalalim sila sa kagubatan, napansin nila ang tila nagbabago ang paligid. Mas matataas ang mga puno. Mas malamig ang simoy ng hangin. Unti-unting nawawala ang huni ng mga ibon. Sa halip ay kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Biglang tumigil ang lumulutang na balahibo. Sa kanilang harapan ay may napakalaking punong balete. Sa katawan nito ay nakaukit ang isang sinaunang simbolo na hindi pa kailanman nakita ni Mara. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng puno. Kung nais ninyong mahanap ang mahiwagang pusa, kailangan muna ninyong patunayan na karapat-dapat kayong pumasok sa lihim na daan. Mabilis na lumingon sina Mara at Lola Bining. Mula sa likod ng punong balete ay dahan-dahang lumabas ang isang matandang lalaking nakasuot ng berdeng balabal at may hawak na kahoy na tungkod na kumikislap sa liwanag. Mahigpit ang kanyang titig, tila sinusukat ang katatagan ng kanilang mga puso. Nanatiling tahimik sina Mara at Lola Bining habang nakatitig sa matandang lalaking unti-unting lumalapit. Ang kanyang mahabang puting buhok ay sumasayaw sa malamig na simoy ng hangin at ang hawak niyang kahoy na tungkod ay naglalabas ng banayad na gintong liwanag. Huminto siya ilang hakbang mula sa kanila. "Ako ang tagapagbantay ng lihim na daan," malalim niyang wika. "Sa loob ng maraming siglo, tungkulin kong bantayan ang landas na patungo sa pinagmulan ng mahika." Magalang na yumuko si Lola Bining. "Kagalang-galang na tagapagbantay, kami po ay naghahanap sa aking alagang si Luna. Naniniwala kaming nasa panganib siya." Tinitigan sila ng matanda na tila binabasa ang laman ng kanilang mga puso. "Alam ko kung bakit kayo narito." Napatigil si Mara. "Kung gayon, alam ninyo kung nasaan si Luna?" Hindi agad sumagot ang matanda. "Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Buhay pa siya, ngunit ang oras ay unti-unti nang nauubos." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mara. "Sino po ang may hawak sa kanya?" "Bago ko sagutin ang iyong tanong, kailangan ko munang malaman kung karapat-dapat kang tumahak sa landas na ito." Ibinagsak ng matanda ang dulo ng kanyang tungkod sa lupa. Biglang kumislap ang sinaunang simbolong nakaukit sa punong balete. Unti-unting bumuka ang lupa sa kanilang harapan at lumitaw ang isang makitid na daang bato na patungo sa makapal na kagubatan. Ngunit bago sila makalakad, isang makinang nabilog ang nabuo sa paanan ni Mara. "Ito ang pagsubok ng katapatan," sabi ng matanda. "Ang daang ito ay hindi binubuksan ng lakas, kundi ng kabutihan ng puso." Makalipas ang ilang sandali, lumitaw sa loob ng liwanag ang anyo ng isang batang babae na umiiyak habang yakap ang isang sirang manika. Lumapit si Mara.
Bakit ka umiiyak? Nasunog ang aming bahay, sagot ng bata. Ito na lamang ang natitira sa akin. Kasunod nito ay lumitaw ang isang matandang lalaki na sugatan at halos hindi makalakad. Pagkatapos ay isang gutom na batang lalaki ang nakita nilang nakaupo sa ilalim ng puno. Isa-isang lumitaw ang mga taong nangangailangan ng tulong. Napatingin si Mara sa tagapagbantay. Totoo po ba sila? Maaaring oo, maaaring hindi. Hindi mahalaga kung sila ay ilusyon o realidad. Ang mahalaga ay kung ano ang pipiliin mong gawin. Hindi nagatubili si Mara. Lumapit siya sa sugatang matanda at tinulungan itong makatayo. Ibinigay niya ang baon nilang tinapay sa gutom na bata. Tinahi niya ang sirang manika gamit ang sinulid na nasa kanyang maliit na bag. Habang ginagawa niya iyon, unti-unting nagliwanag ang buong paligid. Ngumiti ang tagapagbantay. Pinili mong tumulong kahit hindi mo alam kung may kapalit. Biglang naglaho ang lahat ng taong nasa paligid. Tanging sina Mara, Lola Bining, at ang matanda na lamang ang natira. Naipasa mo ang unang pagsubok. Napangiti si Lola Bining. Alam kong mabuti ang puso ng aking apo. Ngunit biglang nagdilim ang mukha ng tagapagbantay. Ngayon ay kailangan na ninyong malaman ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ang kumuha kay Luna ay ang mayamang si Don Ramiro. Nagulat si Mara. Siya nga. Ngunit hindi siya kumilos ng mag-isa. Mula sa malayong kabundukan ay dumating ang isang maitim na salamangkero na nagngangalang Azrak. Matagal na niyang hinahanap ang mahiwagang pusang nagbabantay sa bato ng liwanag. Nagtaka si Mara. Ano po ang bato ng liwanag? Isinandal ng matanda ang kanyang tungkod. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihang nagpoprotekta sa buong lambak. Hanggat ligtas ito, nananatiling masagana ang mga bukirin, malinis ang mga ilog, at payapa ang mga tao. Ngunit kapag ito'y napunta sa maling kamay, maaaring magdulot ito ng matinding kadiliman. Nanginginig ang kamay ni Mara. Kaya pala kailangan nila si Luna. Si Luna lamang ang may kakayahang buksan ang pintuan patungo sa bato ng liwanag. Tahimik na napaluha si Lola Bining. Kasalanan ko, hindi ko siya nabantayan. Marahang hinawakan ni Mara ang kamay ng kanyang lola. Hindi po ninyo kasalanan. Mahahanap natin siya. Tumango ang tagapagbantay. Ang inyong paglalakbay ay hindi magiging madali. Iwinagayway niya ang kanyang tungkod. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang lumang mapa na yari sa balat ng hayop. Ito ang magdadala sa inyo sa templo ng liwanag. Ingat kayo! Sa bawat hakbang na inyong tatahakin, mas lalo kayong susubukin ng kadiliman. Tinanggap ni Mara ang mapa habang mahigpit ang kanyang pagkakahawak dito. Sa sandaling mahawakan niya ito, biglang lumiwanag ang pilak na balahibo ni Luna na nasa kanyang bulsa. Kasabay nito, isang malayong mahinang pag-ungol ng pusa ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kagubatan. Napatingin si Mara sa direksyon ng tunog. Luna, alam niyang buhay pa ang kanilang minamahal na alaga. Ngunit alam din niyang nagsisimula pa lamang ang mas mapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay. Maagang-maaga pa lamang ay ipinagpatuloy na ni Mara at Lola Bining ang kanilang paglalakbay. Mahigpit na hawak ni Mara ang lumang mapa na ibinigay ng tagapagbantay, habang ang pilak na balahibo ni Luna ay paminsan-minsang kumikislap na tila gumagabay sa tamang direksyon. Habang lumalalim sila sa kagubatan, napansin nilang unti-unting nagbabago ang paligid.
Ang mga puno ay mas matataas, ang mga baging ay tila kusang gumagalaw, at ang hangin ay may dalang kakaibang katahimikan. Wala nang maririnig na huni ng ibon, ngunit dama nilang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos nila. "Lola," mahinang sabi ni Mara, "parang may sumusunod sa atin." "Huwag kang matakot," sagot ni Lola Bining. "Kapag malinis ang iyong hangarin, may mga nilalang na magbabantay sa iyo." Ilang sandali pa ay bumungad sa kanila ang isang malinaw na ilog. Ngunit wala ni isang tulay na maaaring tawirin. Biglang lumiwanag ang pilak na balahibo. Mula sa ibabaw ng tubig ay isa-isang lumitaw ang mga batong tila gawa sa kristal na bumuo ng isang makitid na daan. "Isang himala," bulong ni Mara. Dahan-dahan silang tumawid. Sa bawat hakbang nila ay kumikislap ang mga batong kanilang tinatapakan, ngunit nanatiling payapa ang agos ng ilog. Pagdating nila sa kabilang pampang, tumambad ang isang napakalawak na parang napuno ng mga puting bulaklak. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang sinaunang templong yari sa puting bato. Bagaman lipas na ang mga taon, nananatili pa rin ang maringal nitong anyo. "Ang templo ng liwanag," bulong ni Lola Bining. Habang papalapit sila, biglang nagsara ang malaking pintuang bato. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig. Tanging ang may pusong dalisay ang maaaring makapasok. Nagkatinginan sina Mara at Lola Bining. Unti-unting lumiwanag ang mga ukit sa pintuan. Lumitaw ang tatlong simbolo, isang puso, isang punong kahoy, at isang bituin. Sa harap nila ay sumulpot ang tatlong daanan. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. "Isa lamang ang magdadala sa inyo sa katotohanan. Ang dalawa ay maghahatid sa inyo sa walang hanggang pagkaligaw." Pinagmasdan ni Mara ang bawat landas. Ang unang daan ay napapalibutan ng kumikinang na ginto at mamahaling hiyas. Ang ikalawa ay may makakapal na tinik at mabatong daan. Ang ikatlo naman ay payak lamang, isang makitid na landas na napapaligiran ng mga ligaw na bulaklak. Naalala ni Mara ang mga aral ni Lola Bining. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman o karangyaan. Huminga siya ng malalim at itinuro ang payak na landas. "Ito ang pipiliin natin." Tahimik na tumango si Lola Bining. Pagkasapit nila sa unang hakbang sa payak na daan, biglang naglaho ang dalawang natitirang landas. Kasabay nito ay bumukas ang pintuan ng templo. "Napili ninyo ang tamang landas," muling wika ng mahiwagang tinig. Pumasok sila sa loob ng templo. Namangha si Mara sa kanyang nakita. Sa gitna ng malawak na bulwagan ay may isang napakalaking kristal na naglalabas ng banayad na gintong liwanag. Sa paligid nito ay nakaukit ang mga sinaunang simbolo na tila nagsasalaysay ng matandang kasaysayan. Ngunit naputol ang kanyang pagkamangha nang mapansin niya ang malalalim na bitak sa kristal. "Lola, bakit po may mga bitak?" Malungkot na napabuntong hininga ang matanda. "Ibig sabihin ay humihina na ang kapangyarihang nagpoprotekta sa ating lupain." Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng templo. Kasunod nito ay lumitaw ang isang maliwanag na anyo ng isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. "Ako ang tagapag-ingat ng templo," sabi niya. "Luna ay nasa kamay ni na Don Ramiro at ng salamangkero na si Azrak." Napakuyom si Mara. "Kailangan po naming iligtas siya." Tumango ang tagapag-ingat.
ngunit hindi sapat ang katapangan lamang. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang maliit na kwintas na may hugis buwan. Ito ang kwintas ng liwanag. Ito lamang ang makapipigil sa kapangyarihan ni Azrak. Maingat na isinabit ni Mara ang kwintas sa kanyang leg. Sa sandaling maisuot niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang init na tila nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ngunit biglang nanginig ang buong templo. Sunod-sunod na bumagsak ang maliliit na bato mula sa kisame. Nawala ang maliwanag na anyo ng tagapag-ingat. Bago ito tuluyang naglaho, sinabi nito ang huling babala. Magmadali kayo. Natagpuan na nila ang bato ng liwanag. Kasabay ng mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kagubatan ang isang malungkot na pagungol. Tiyak si Mara, si Luna iyon, at alam niyang papalapit na sila sa pinakamapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay. Nang makalabas sina Mara at Lola Bining sa Templo ng Liwanag, agad nilang naramdaman ang malaking pagbabago sa paligid. Ang dating malamig at sariwang hangin ay napalitan ng mabigat na simoy na tila puno ng pangamba. Ang mga ibong dating umaawit ay nagsitahimik at ang mga puno ay wari yumuyuko sa isang hindi nakikitang puwersa. Mahigpit na hinawakan ni Mara ang kwintas ng liwanag. Banayad itong umiinit sa kanyang dibdib na tila itinuturo ang direksyong dapat nilang tahakin. Lola, mahina niyang sabi. Nararamdaman kong malapit na si Luna. Tumango si Lola Bining. Nararamdaman ko rin, ngunit kasabay nito ay lumalakas din ang kapangyarihan ng kadiliman. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang paanan ng isang matayog na bundok. Sa tuktok nito ay nakatayo ang isang lumang kuta na yari sa maitim na bato. Napapalibutan ito ng makakapal na ulap at tila walang sinag ng araw na nakalulusot sa paligid nito. Iyan ang kuta ng kadiliman, bulong ni Lola Bining. Habang pinagmamasdan nila ang kuta, napansin ni Mara ang ilang armadong tauhan na nagbabantay sa tarangkahan. Kabilang sa mga ito ang mga taong inupahan ni Don Ramiro. Hindi tayo maaaring dumaan sa harapan, sabi ni Mara. Biglang kumislap ang pilak na balahibo ni Luna na nasa kanyang bulsa. Lumutang ito at dahan-dahang lumipad patungo sa kaliwang bahagi ng bundok. May ipinapakita siya sa atin, sabi ni Lola. Sinundan nila ang balahibo hanggang sa makita nila ang isang makitid na lagusan na natatakpan ng makakapal na baging. Pagpasok nila sa lagusan, bumungad ang isang lihim na daan. Ang mga dingding nito ay may mga sinaunang ukit ng mga pusang tila nagbabantay sa isang makinang na bato. Marahil ito ang daanang ginagamit noon ng mga tagapagbantay ng templo, wika ni Lola Bining. Habang papalalim sila sa lagusan, nakarinig sila ng mahinang pag-ungol. Luna! Sigaw ni Mara. Ngunit bago pa siya makatakbo, isang malaking anino ang bumagsak sa kanilang harapan. Isa itong dambuhalang itim na lobo na may nagliliyab na pulang mga mata. Inilabas nito ang matatalas nitong pangil at malakas na umalulong. Napatras si Mara, ngunit naalala niya ang sinabi ng tagapag-ingat ng templo na ang kadiliman ay hindi laging nalalabanan sa pamamagitan ng dahas. Sa halip na umatake, dahan-dahan niyang inilabas ang kwintas ng liwanag. Agad itong nagbuga ng maliwanag at banayad na sinag. Unti-unting humupa ang galit ng dambuhalang lobo. Ang mapupula nitong mata ay naging kulay ginto at ang mabangis nitong anyo ay naglaho. Lumuhod ang nilalang sa harap ni Mara. Mahal na tagapagmana ng liwanag, mahina nitong wika.
Matagal na akong isinumpa ni Azrak upang bantayan ang lagusang ito. Nagulat sina Mara at Lola Bining. Hindi ka ba namin kaaway? Tanong ni Mara. Umiling ang lobo. Dati akong tagapagbantay ng templo ng liwanag. Ginawa lamang akong halimaw ng salamangkero. Lumapit si Mara at marahang hinawakan ang ulo ng nilalang. Malaya ka ngayon. Unti-unting nagliwanag ang katawan ng lobo hanggang sa ito ay naging isang matandang lalaki na nakasuot ng puting balabal. Lumuhod ito bilang pasasalamat. Maraming salamat. Bilang kapalit ng iyong kabutihan, sasabihin ko ang nalalaman ko. Tahimik silang nakinig. Si Don Ramiro ay nilinlang lamang ni Azrak. Pinaniwala siyang magiging pinakamakapangyarihang tao sa buong lupain kapag nakuha niya ang bato ng liwanag. Ngunit ang tunay na balak ni Azrak ay ang sakupin ang buong lambak at ilugmok ito sa walang hanggang kadiliman. Napalunok si Mara. Nasaan ngayon si Luna? Nasa pinakamataas na tore ng kuta. Nakagapos siya sa isang sinaunang bilog ng mahika. Unti-unting ginagamit ni Azrak ang kanyang kapangyarihan upang mabuksan ang lihim na silid ng bato ng liwanag. Mahigpit na napakuyom si Mara. Kailangan natin siyang mailigtas bago pa mahuli ang lahat. Tumango ang matandang tagapagbantay. Ito ang susi ng lihim na pintuan sa loob ng kuta. Iniabot niya ang isang maliit na kristal na susi. Kapag narating ninyo ang tore, gamitin ninyo ito. Ngunit mag-ingat. Kapag nabuksan na ang silid ng bato ng liwanag, magigising ang sinaunang kapangyarihang matagal nang natutulog. Tinanggap ni Mara ang kristal na susi. Sa sandaling mahawakan niya ito, muli niyang narinig ang mahinang tinig ni Luna. Mara, bilisan mo. Hindi ko na kayang pigilan ang kadiliman. Napaluha si Mara, ngunit nanatiling matatag ang kanyang loob. Humarap siya kay Lola Bining. Lola, malapit na natin siyang mailigtas. Ngumiti ang matanda, bagaman bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Magtiwala tayo sa kabutihan. Iyan ang lakas na hindi kailanman matatalo ng kadiliman. Magkasabay silang tumingala sa tuktok ng kuta ng kadiliman. Sa pinakamataas nitong tore ay may isang mahinang puting liwanag na kumikislap sa gitna ng makakapal na ulap. Alam nilang si Luna ang pinagmumulan ng liwanag na iyon at doon magsisimula ang pinakamahirap nilang pagsubok. Mahigpit na hawak ni Mara ang kristal na susi habang magkasama silang naglalakad ni Lola Bining sa lihim na lagusan patungo sa loob ng kuta ng kadiliman. Sa bawat hakbang nila ay lalong lumalamig ang hangin at ang mga dingding na yari sa maitim na bato ay tila sumisipsip ng liwanag mula sa kanilang daladalang lampara. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang malaking pintuang bakal na may ukit ng isang pusang napapalibutan ng mga bituin. Ito na marahil ang lihim na pintuan, bulong ni Mara. Isinuksok niya ang kristal na susi sa maliit na butas sa gitna ng pintuan. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw. Unti-unting bumukas ang pintuan at bumungad sa kanila ang isang paikot na hagdang bato na patungo sa pinakamataas na bahagi ng tore. Habang umaakyat sila, lalo nilang nararamdaman ang mabigat na kapangyarihang bumabalot sa buong kuta. Biglang nagsimulang umilaw ang kwintas ng liwanag sa leeg ni Mara. Lumalapit na tayo, sabi ni Lola Bining. Ilang sandali pa ay narinig nila ang mahinang pag-ungol. Luna! Halos pabulong na sigaw ni Mara. Mabilis silang umakyat hanggang marating ang isang napakalawak na silid. Sa gitna nito ay nakaguhit sa sahig ang isang malaking bilog na may mga sinaunang simbolo. Sa loob ng bilog ay naroon si Luna.
Nakagapos siya ng mga tanikalang yari sa itim na liwanag. Bagamat nanghihina, nananatili pa ring nagniningning ang kanyang puting balahibo. "Luna!" Pagkarinig sa tinig ni Mara, dahan-dahang iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. Mahina itong umingit. Tumakbo si Mara upang lapitan siya. Ngunit bago pa siya makapasok sa mahiwagang bilog, isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya palayo. Napatras siya at bumagsak sa sahig. "Ligtas ka ba, Apo?" tanong ni Lola Bining. "Opo." Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang malalim na halakhak. Mula sa madilim na sulok ng silid ay lumabas ang salamangkero na si Azrak. Nakasuot siya ng mahabang itim na balabal at hawak ang isang tungkod na may maitim na kristal sa dulo. "Tuluyan din pala kayong nakarating," malamig niyang sabi. Mahigpit na hinarap siya ni Mara. "Pakawalan mo si Luna." Ngumisi si Azrak. "Hindi maaari. Siya lamang ang makapagbubukas sa daan patungo sa bato ng liwanag. Kapag nakuha ko ang kapangyarihan nito, magiging akin ang buong lambak." Lumapit si Lola Bining. "Ang kapangyarihang hinahangad mo ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kaligayahan." Ngunit natawa lamang si Azrak. Mahihinang salita ng isang matanda. Bigla niyang itinaas ang kanyang tungkod. Agad na nagsimulang umikot ang maitim na ulap sa loob ng silid. Unti-unting lumitaw ang mga nilalang na gawa sa anino. Pinalibutan nila sina Mara at Lola Bining. Mabilis na hinawakan ni Mara ang kwintas ng liwanag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang lahat ng kabutihang itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang pagtulong sa nangangailangan, ang pagpapatawad at ang pagmamahal nang walang hinihintay na kapalit. Biglang sumiklab ang kwintas. Isang maliwanag na sinag ang kumalat sa buong silid. Isa-isang naglaho ang mga nilalang na anino. Napaatras si Azrak. "Hindi maaari." Lalong lumalakas ang liwanag. Kasabay nito ay nagsimulang mabasag ang mga tanikalang nakagapos kay Luna. 1, 2, 3. Sa huling pagkabasag ng tanikala ay malakas na tumalon si Luna palabas ng mahiwagang bilog at mabilis na tumakbo patungo kina Mara at Lola Bining. "Luna!" Mahigpit siyang niyakap ni Mara. Marahang kumiskis ang ulo ng pusa sa kanyang dibdib na tila nagpapasalamat. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang nanginig ang buong tore. Mula sa ilalim ng sahig ay lumitaw ang isang malaking pintuang bato na naglalabas ng napakaliwanag na sinag. Napangiti si Azrak. "Huli na kayo." Nabuksan na ang lihim na silid ng bato ng liwanag. Unti-unting bumukas ang dambuhalang pintuan. Mula sa loob nito ay lumabas ang napakalakas na enerhiyang nagpayanig sa buong bundok. Napahawak sina Mara at Lola Bining sa isa't isa upang hindi matangay ng malakas na hangin. Tumingala si Luna sa liwanag at biglang nagningning ang kanyang buong katawan. Mula sa kanyang noo ay lumitaw ang isang maliit na simbolong hugis buwan. Tahimik siyang tumingin kay Mara. Sa isip ni Mara ay biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Luna. Ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Kasabay ng mga salitang iyon ay dahan-dahang lumitaw mula sa silid ng bato ng liwanag ang isang sinaunang nilalang na matagal nang nakalimutan ng panahon. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang mga bituin. At ang presensya nito ay nagpatahimik sa buong kuta. Maging si Azrak ay napaatras sa matinding takot. Yanig ng malakas na pagyanig ang buong kuta ng kadiliman. Ang mga dingding ay nagsimulang magbitak. At ang mga batong bumubuo sa tore ay isa-isang nalalaglag. Sa gitna ng nakasisilaw na liwanag, dahan-dahang lumabas ang sinaunang nilalang mula sa lihim na silid.
Ito ay isang dambuhalang puting leon na may makinang na pakpak. Ang balahibo nito ay tila hinabi mula sa liwanag ng araw at ang mga mata nito ay kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Sa bawat hakbang nito ay naglalaho ang kadilimang bumabalot sa paligid. Napaluhod si Lola Bining, ang tagapag-ingat ng bato ng liwanag. Namangha si Mara habang mahigpit niyang yakap si Luna. Tahimik lamang na tumingin ang mahiwagang pusa sa dambuhalang nilalang na parabang matagal na silang magkakilala. Biglang nagsalita ang puting leon sa isang malalim ngunit payapang tinig. Sa loob ng maraming siglo, ako ang nagbantay sa kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng kasakiman. Napaatras si Azrak. Hindi, imposible. Dapat ay ako ang unang makakakuha ng kapangyarihan. Natahimik ang buong silid. Ang bato ng liwanag, wika ng tagapag-ingat, ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang naghahangad ng yaman o paghahari. Unti-unting nagdilim ang mukha ni Azrak. Itutuloy ko pa rin ang aking balak. Itinaas niya ang kanyang maitim na tungkod at pinakawalan ng isang napakalakas na bugso ng maitim na enerhiya patungo sa tagapag-ingat. Ngunit bago pa ito tumama, mabilis na tumalon si Luna sa harapan ng dambuhalang leon. Biglang lumiwanag ang simbolong hugis buwan sa kanyang noo. Isang makinang nakalasag ang nabuo at sinalubong ang maitim na kapangyarihan. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog. Napaatras si Mara at Lola Bining dahil sa lakas ng hangin. Nang mawala ang usok, nakatayo pa rin si Luna, ngunit kapansin-pansing nanghihina na siya. "Luna!" sigaw ni Mara. Mabilis niya itong nilapitan at maingat na binuhat. Mahina itong umiyaw at marahang dumila sa kamay ni Mara na tila pinapakalma siya. Ngunit muling tumawa si Azrak. "Hindi ninyo ako mapipigilan." Mabilis niyang hinablot ang bato ng liwanag mula sa pedestal. Sa sandaling mahawakan niya ito, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay nabalot ng makapal na maitim na usok. Lumaki siya ng lumaki. Ang kanyang mga mata ay naging nagliliyab na pula. Ang kanyang tinig ay naging mas malalim at mas nakakatakot. "Hindi!" sigaw ng tagapag-ingat. Hindi kayang kontrolin ng isang pusong sakim ang kapangyarihan ng bato. Unti-unting nagsimulang mabiyak ang bato ng liwanag. Mula rito ay lumabas ang malalakas na sinag na tumama sa kisame ng tore. Kasabay nito ay nagsimulang gumuho ang buong kuta. Nagkagulo ang mga tauhan ni Don Ramiro. Ang iba ay nagsitakbuhan palabas, habang ang iba ay natabunan ng mga bumabagsak na bato. Sa gitna ng kaguluhan ay dumating si Don Ramiro. Nang makita niya ang nangyayari, namutla siya. "Azrak, ano ang ginawa mo?" Galit na tumingin ang salamangkero sa kanya. "Manahimik ka. Dahil sa iyong kasakiman, naisakatuparan ko ang aking plano." Doon lamang napagtanto ni Don Ramiro na nilinlang lamang siya. Napayuko siya sa matinding pagsisisi. "Lola," bulong ni Mara, "kung magpapatuloy ito, mawawasak ang buong lambak." Tumango ang tagapag-ingat. "May iisa lamang na paraan." Lumingon siya kay Mara. Ang puso ng isang taong tunay na handang magsakripisyo para sa iba ang makapipigil sa kapangyarihan ng bato. Tahimik na napatingin si Mara kay Luna. Unti-unting tumayo ang mahiwagang pusa. Bagamat nanghihina, matatag pa rin ang kanyang mga mata. Parang sinasabi niyang handa siyang ibigay ang lahat upang mailigtas ang kanilang tahanan.
Napaluha si Mara. Hindi kita hahayaan. Ngunit dahan-dahang lumakad si Luna patungo sa nagbibitak na bato ng liwanag. Kasabay nito ay lalong lumakas ang pagyanig ng buong tore. Alam ng lahat na sa susunod na mga sandali ay magpapasya ang kapalaran ng kanilang lupain. Habang patuloy na gumuho ang kuta ng kadiliman, nabalot ng nakakasilaw na liwanag ang silid na kinalalagyan ng bato ng liwanag. Ang malalakas na pagyanig ay nagdulot ng malalalim na bitak sa sahig at ang mga naglalakihang bato ay sunod-sunod na bumabagsak mula sa kisame. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Luna patungo sa nagbibitak na bato ng liwanag. "Luna, huwag!" Sigaw ni Mara habang tumatakbo papalapit sa kanyang alaga. Ngunit huminto si Luna at lumingon kay Mara. Ang kanyang mapupungay na mata ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Sa isip ni Mara ay muling umalingaw-ngaw ang tinig ng mahiwagang pusa. "Mara, huwag kang matakot. Ang tunay na liwanag ay ipinanganak sa pagmamahal at sakripisyo." Napahinto si Mara. Tumulo ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang pinakamamahal niyang kaibigan. "Hindi kita kayang mawala." Mahinang ngumiyaw si Luna. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa bato ng liwanag. Samantala, patuloy na pinipigilan ng tagapag-ingat ng bato ang mabangis na pag-atake ni Azrak. Sa bawat paghampas ng salamangkero gamit ang kanyang tungkod, ay lumalakas ang kadilimang bumabalot sa silid. Ngunit unti-unti ring humihina si Azrak. Ang kapangyarihang ninakaw niya mula sa bato ng liwanag ay hindi niya kayang kontrolin. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mabiyak sa mga guhit ng maitim na enerhiya. Ano ang nangyayari sa akin?" Sigaw niya. Malungkot na tumingin ang tagapag-ingat. Ang kapangyarihang bunga ng kasakiman ay sumisira sa may-ari nito. Sa isang sulok ng silid, nakaluhod si Don Ramiro. Pinagmamasdan niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Lumapit siya kay Lola Bining. "Patawarin ninyo ako. Nasilaw ako sa kayamanan at kapangyarihan. Hindi ko naisip na napakaraming inosenteng buhay ang malalagay sa panganib." Tahimik na tumingin si Lola Bining sa kanya. Ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa salita. Ipakita mo ito sa pamamagitan ng iyong mga gagawin. Tumango si Don Ramiro. Bigla siyang tumakbo patungo kay Azrak. Hinawakan niya ang salamangkero upang pigilan itong muling gamitin ang kanyang tungkod. "Bitiwan mo ako!" sigaw ni Azrak. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Don Ramiro. "Hindi na kita hahayaang manakit pa." Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nahulog ang maitim na tungkod ni Azrak. Mabilis itong pinulot ni Mara. Naalala niya ang sinabi ng tagapag-ingat ng templo, ang kwintas ng liwanag lamang ang makapipigil sa kapangyarihan ng salamangkero. Itinaas niya ang kwintas. Mula rito ay sumabog ang isang napakaliwanag na sinag. Tinamaan ito ang maitim na tungkod. Sa loob lamang ng ilang sandali ay nabasag ito sa napakaraming piraso. Kasabay nito ay humina ang kapangyarihan ni Azrak. Ngunit hindi pa rin tumigil ang pagyanig ng buong kuta. Lalong lumawak ang mga bitak sa bato ng liwanag. Dahan-dahang tumalon si Luna sa ibabaw ng pedestal. Nagliwanag ang simbolong hugis buwan sa kanyang noo. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang banayad na puting liwanag na unti-unting bumalot sa bato ng liwanag. Nagningning ang buong silid. Unti-unting nagsara ang mga bitak ng bato. Ngunit habang lumalakas ang liwanag, unti-unti namang humihina ang ningning ng balahibo ni Luna.
Napansin ito ni Mara. "Luna!" Tumakbo siya papalapit. Ngunit pinigilan siya ng tagapag-ingat. "Huwag!" Isinasakatuparan niya ang tungkuling matagal na niyang pinangangalagaan. Napaluha si Mara. Hindi niya kayang panoorin ang paghihirap ng kanyang alaga. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang nagsara ang lahat ng bitak sa bato ng liwanag. Nawala ang kadilimang bumabalot sa silid. Tumigil ang pagyanig ng buong bundok. Kasabay nito ay bumagsak si Azrak sa sahig. Wala nang natitirang kapangyarihan. Ngunit nang humupa ang liwanag, nakita ni Mara na nakahandusay si Luna sa ibabaw ng pedestal. Hindi na kumikislap ang kanyang puting balahibo. Tahimik ang buong silid. Dahan-dahang lumapit si Mara at maingat na binuhat ang kanyang pinakamamahal na kaibigan. "Luna!" Mahina niyang niyakap ang pusa habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliit na sinag ng liwanag ang muling sumilay mula sa noo ni Luna. Napangiti ang tagapag-ingat. Hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Unti-unting nabalot ng ginintuang liwanag ang buong silid. Mula sa kalangitan ay bumaba ang isang mahiwagang sinag na tumama kina Mara at Luna. Lahat ay napatingala sapagkat alam nilang may isang himalang malapit nang mangyari. Tahimik na nakaluhod si Mara habang yakap si Luna. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi at ang buong silid ay nababalot ng isang banayad na gintong liwanag na nagmumula sa kalangitan. Walang sino man ang nagsasalita. Maging si Don Ramiro ay nakayuko, habang ang dating mapagmataas na salamangkero na si Azrak ay nakahandusay sa sahig, wala nang lakas upang tumayo. Unti-unting bumaba ang sinag ng liwanag hanggang tuluyang bumalot kina Mara at Luna. Naramdaman ni Mara ang isang kakaibang init na puno ng pag-asa. Kasabay nito ay narinig niya ang isang mahinahon at makapangyarihang tinig. Ang pusong marunong magmahal ay hindi kailanman mawawalan ng liwanag. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Siya rin ang mahiwagang nilalang na minsang nagpakita kay Lola Bining maraming taon na ang nakalipas. Magalang na yumuko ang tagapag-ingat ng bato ng liwanag. Maligayang pagdating, dakilang tagapagbantay. Napatingin sina Mara at Lola Bining sa mahiwagang babae. Ngumiti ito ng may kabaitan. "Mara, hindi na sayang ang iyong katapatan at pagmamahal." Lumapit siya kay Luna at marahang hinaplos ang ulo nito. Unti-unting nagsimulang kumislap ang puting balahibo ng mahiwagang pusa. Muling bumalik ang simbolong hugis buwan sa kanyang noo. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. "Luna!" Sa sobrang tuwa ay niyakap siya ni Mara. Mahina ngunit masiglang ngumiyaw ang pusa at marahang kumiskis sa kanyang kamay. Napaluha si Lola Bining sa labis na kagalakan. "Salamat." Ngumiti ang dakilang tagapagbantay. Ang kapangyarihan ni Luna ay naibalik, ngunit may isang mahalagang pagbabago. Nagkatinginan sina Mara at Lola Bining. "Ano po iyon?" tanong ni Mara. Simula ngayon, hindi na lamang si Luna ang tagapagbantay ng bato ng liwanag. "Tayo na?" mahinang tanong ni Mara. Tumango ang dakilang tagapagbantay. "Ikaw ang susunod na pinili ng liwanag." Nagulat si Mara. "Ako?" "Oo.
Hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil pinili mong unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mong kaligayahan. Tahimik na yumuko si Mara. Ipagpapatuloy ko po ang tungkuling iyon. Napangiti ang dakilang tagapagbantay. Samantala lumapit si Don Ramiro na may luha sa kanyang mga mata. Lola Bining, Mara, wala akong maipapaliwanag sa laki ng aking kasalanan. Lubos akong nagsisisi. Tahimik siyang tumingin kay Luna. Kung mapapatawad ninyo ako, hilalaan ko ang lahat ng aking yaman upang makatulong sa mga mahihirap sa ating baryo. Tumingin si Mara kay Lola Bining. Ngumiti ang matanda. Ang pagpapatawad ay nagsisimula sa tapat na pagsisisi. Lumuhod si Don Ramiro. Magsisimula akong itama ang lahat ng aking pagkakamali. Sa kabilang dako, pilit na tumatayo si Azrak. Wala na ang kanyang dating kapangyarihan. Mahina na ang kanyang katawan. Lumapit sa kanya ang tagapag-ingat ng bato ng liwanag. May pagkakataon ka pang magbago. Napayuko si Azrak. Nasayang ang buong buhay ko sa paghahangad ng kapangyarihan. Tahimik siyang tumingin kina Mara at Luna. Patawarin ninyo ako. Hindi siya sinagot ni Mara. Sa halip ay sinabi niya, ang tunay na kapatawaran ay pinatutunayan sa mga susunod mong gagawin. Unti-unting naglaho ang kadilimang bumabalot sa kuta ng kadiliman. Ang maitim na ulap ay napalitan ng maliwanag na kalangitan. Muling narinig ang pag-awit ng mga ibon. Unti-unting sumigla ang mga punong natuyo. Maging ang mga bulaklak sa paligid ng bundok ay nagsimulang mamukadkad. Ngumiti ang dakilang tagapagbantay. Naibalik na ang balanse. Bago siya tuluyang maglaho, lumapit siya kina Mara at Luna. Iisa na lamang ang natitira. Ang huling pasya na magtatakda sa kinabukasan ng bato ng liwanag. Pagkasabi niya nito ay naglaho siya sa isang ulap ng gintong liwanag. Tahimik na nagkatinginan sina Mara, Lola Bining at Luna. Alam nilang hindi pa ganap na nagtatapos ang kanilang paglalakbay. May huling tungkulin pa silang dapat gampanan upang matiyak na mananatiling ligtas ang kanilang lupain sa mga darating na salinlahi. Makalipas ang ilang sandali, muling naging payapa ang loob ng kuta ng kadiliman. Ang dating madilim at nakakatakot na lugar ay napalitan ng banayad na liwanag. Ang mga bitak sa mga dingding ay unti-unting naghilom at ang malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng sariwang amoy ng mga bulaklak na namukadkad sa paligid ng bundok. Sa gitna ng lihim na silid ay nakapatong pa rin ang bato ng liwanag. Hindi na ito naglalabas ng mapanganib na enerhiya. Sa halip, banayad na lamang ang ningning nito na tila nagpapasalamat sa mga taong nagligtas dito. Lumapit ang tagapag-ingat ng bato ng liwanag kina Mara, Lola Bining at Luna. Natapos na ang inyong pinakamahirap na pagsubok, wika niya. Ngunit bago tuluyang maibalik ang kapayapaan, kailangan ninyong gawin ang huling pasya. Tahimik na nakinig ang tatlo. Ang bato ng liwanag ay hindi dapat manatili sa lugar na madaling matagpuan ng mga taong sakim. Tumango si Lola Bining. Tama ka. Habang may mga taong uhaw sa kapangyarihan, mananatili ang panganib. Napatingin ang tagapag-ingat kay Mara. Ikaw ang napili ng liwanag. Ikaw ang magpapasya. Lumapit si Mara sa bato ng liwanag. Naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang pagkawala ni Luna, ang paglalakbay sa mahiwagang kagubatan, ang templo ng liwanag, ang kuta ng kadiliman, at ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang pinakamamahal na alaga. Huminga siya ng malalim. Hindi kailangan ng mundo ang kapangyarihang ito.
Ang kailangan ng mga tao ay kabutihan, katapatan at pagmamahalan. Sa sandaling sabihin niya ang mga salitang iyon, nagliwanag ang bato ng liwanag. Unti-unti itong lumutang sa himpapawid. Lumapit si Luna at marahang idinampi ang kanyang noo sa bato. Mula rito ay sumabog ang isang napakalawak na liwanag na umabot sa buong lambak. Sa bawat baryo ay muling sumigla ang mga bukirin. Lumalim ang agos ng mga ilog. Namulaklak ang mga punong matagal nang natutuyo. Ang mga may sakit ay unti-unting gumaling. Ang mga hayop ay muling naging payapa. At ang mga taong dati puno ng galit at inggit ay tila nabawasan ng bigat ng kanilang mga puso. Unti-unting naglaho ang bato ng liwanag at naging libo-libong maliliit na sinag na kumalat sa kalangitan. Ngumiti ang tagapag-ingat. Ngayon ay wala nang iisang bato na maaaring paggagawan. Ang liwanag ay naninirahan na sa puso ng bawat taong pipili ng kabutihan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay unti-unti siyang naglaho. Kasabay nito ay naglaho rin ang dating kuta ng kadiliman. Sa lugar nito ay tumubo ang isang napakalaking punong may puting bulaklak na kumikislap sa liwanag ng araw. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sina Mara, Lola Bining at Luna sa kanilang munting tahanan. Muli nilang inalagaan ang kanilang hardin, muli silang nagtanim ng mga gulay at halamang gamot. Ngunit ngayon, mas marami nang bumibisita sa kanilang tahanan. Hindi upang humingi ng mahika, kundi upang humingi ng payo at matuto kung paano mamuhay ng may kabutihan. Tinupad ni Don Ramiro ang kanyang pangako. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang magpatayo ng paaralan, maliit na paggamutan at mga balon para sa mga baryong kulang sa malinis na tubig. Tinulungan din niya ang mga magsasakang mawalan ng ani at ang mga pamilyang naghihirap. Samantala, si Azrak ay tuluyang tinalikuran ang landas ng kasamaan. Sa tulong ng tagapag-ingat, namuhay siya sa kabundukan bilang isang simpleng manggagamot. Ginamit niya ang natitirang kaalaman sa mahika upang magpagaling ng mga may sakit at tumulong sa mga nangangailangan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakaupo sina Mara at Lola Bining sa kanilang bakuran. Tahimik nilang pinagmamasdan ang maliwanag na kalangitan. Sa kanilang tabi ay nakahiga si Luna. Masigla na muli ang mahiwagang pusa at ang kanyang puting balahibo ay banayad na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngumiti si Lola Bining. Apo, ano ang pinakamahalagang natutuhan mo sa ating paglalakbay? Marahang hinaplos ni Mara ang ulo ni Luna bago siya sumagot. Na ang tunay na mahika ay hindi nagmumula sa mga mahiwagang bagay. Nagmumula ito sa pusong marunong magmahal, magpatawad at magsakripisyo para sa kapwa. Tahimik nang umiyaw si Luna, na tila sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Mula noon, naging alamat sa buong lambak ang kwento ng mahiwagang pusa ni Lola Bining. Marami ang nagtangkang hanapin ang lihim ng kanyang kapangyarihan, ngunit iisa lamang ang natuklasan ng lahat. Ang pinakadakilang himala ay hindi kayamanan, kapangyarihan o mahika. Ito ay ang kabutihang kusang ibinibigay sa kapwa, sapagkat ang pusong puno ng pagmamahal ang tunay na pinagmumulan ng walang hanggang liwanag, wakas.